Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni General Orlando De Leon. Sabi niya, this lying senator, lying yung not telling the truth, lying senator is a disgrace to the Senate as an institution. Risa Hontiveros epitomizes activism at its worst, lying. Isinare lang ni General De Leon yung post ng Batas PH. Title is Supreme Court Slams Hontiveros Wrong Case Citation. Yung ibinida ni Senator Hontiveros sa kanyang debate with Senator Marcoleta na meron na daw nangyari noon ng Supreme Court decision na may-reverse niya ang kanyang ruling na naging unanimous. Ay nako, mismo ang Supreme Court na ang nagbigay ng pahayag kagabi. Attorney Teng, yung spokesperson, kinorek niya si Hontiveros. Mali yung sinabi ni Hontiveros. Kaya viral na ngayon sa social media. Ito, may bagong post, News 5. Unanimous, si Attorney Teng. Basahin ko itong post ng nilinaw ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na hindi unanimous ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa League of Cities case. Ito ay kaugnay sa pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa Senado noong Miyerkules, August 6. Sabi ni Attorney Ting, we are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Sampal. Pa! Sampal. Galing yon sa ChatGPT. In fairness, kay Senator Hontiveros, inamin niyang nagkamali siya. Wala naman siyang intent na magsinungaling. Yan ang nakita ko. Don't get me wrong, ha. Hindi ko siya kinakampihan. In fairness lang. Wala siyang intention to deceive the public. Akala niya kasi, yun na ang totoo. Kasi, may mga staff siya, taga-research. Kasi nga, ang question ni Senator Marcoleta is, wala pa. Parang suntok sa buwan yan. Hindi na pwedeng i-reverse ng Supreme Court ang kanilang unanimous decision. Kaya wag na kayong umasa sa motion for reconsideration ng Kamara na baliktarin pa ang Supreme Court yung kanyang unanimous. Wala na. Kasi ang contention, hintayin muna. Wag kayong mag-apura, sabi ni Senator Pangilinan, na i-dismiss ka agad, huwag mag-apura ang tumatakbo ng matulin pag matinik malalim. Sinagot siya ni nakakatawa. Hindi ako matitinik dahil doon ako sa kalsada tumatakbo at may sapatos ako. Kaya research ChatGPT, may lumabas. League of Cities unanimous. Binida niya. Yun pala, mali. Tapos, may paliwanag siya ngayon. Kasi dalawa yung sinight niya League of Cities at saka itong sa Agribiotech. Ang mali, ito lang, League of Cities. Sabi niya, at least, tama ako sa isa. Nagpalusot. Tama ako sa isa na may talagang ni-reverse. Dito ako tama, dito ako mali. Baliwala lang yung mali. I don't know sa kanyang paliwanag. Sabi lang niya na lesson learned, we are prone to commit. Kaya lang yung nag-apologize, nag-sorry. Parang wala akong nabasang ganun. Yun lang ang opinion ko Wala yung I'm sorry, nagkamali ako. Parang wala. Okay lang. Ano pa rin siya? Parang ang dating niya is taas pa rin, taas no pa rin. Kasi lahat tayo nagkakamali. At least kinukorek ko yung mali ko. Parang ganun. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Kaya tuloy itong si Kipichu, masyadong sungugan o alaskadora. Sabi niya na mas mabuti na lang ako nung try ko
tinawag akong fake news peddler ng ano lang, ang nagtawag sa kanya, dalawang kongresista, Jude Asedre at saka Abante. Yung isa dyan, Supreme Court na mismo ang sumampal sa kanya na peddler siya ng fake news, nakakaya. Sabi niya, oo nga, talaga namang nakakaya. At lalo, yung credibility ni Senator Risa, lalong na question mark anong klase siyang paging senador. Kasi parang hindi niya kayang makipagdebate na on her own lang, palaging may staff na nakapalibot, palaging may index card o palaging hawak ang cellphone. Wala ba siyang stock knowledge masyado para makipagdebate na on her own? Yun ang challenge ni Kipicho sa kanya na para makabawi yung credibility niya, para maging karapat-dapat siya na maging kandidato sa 2028 paging presidente, sanayin niya na yung sarili niya na sa plenary debate, walang daladalang index card, cellphone whatsoever. Gayahin niya si Senator Marcoleta, Senator Amy, sino pa dyan na nagsasalita na walang kodigo. O di ba ganun? Ang senador pala ang ibig sabihin ng senador is learned. O yung hamtong kung sa Bisaya, full of wisdom, matured, senex. Ang Latin word daw na yan, senex. Sabi ni Senator Marcoleta, marami ng kaalaman sa buhay na kaya niyang ibahagi sa mga nakakabata, kaya tinawag na Senate of the Philippines. So, yan. Sorry na lang, tinawag kayo ng isang retired general na lying senator, karapatan niya yon. Okay, magbasa tayo sa mga comments, ano? Alben Torero, ingot talaga itong virus na ito. Arnold Abang, Supreme Court Comedy Club. Evet Samsung, if not unanimous, it's TKO. Anthony Trinidad, abogago kasi yan si Madam. Queen of Codex. Ano yung Codex? Kodigo. Ray Labrador, ouch! Wow, mali si Madam Risa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa tribo nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. So nako karon dire sa nagtanom og kape. So makita nato ang iyang itanom karon. So mayong buntag, unsa imong gibutang sa imong kuan sa kape? Kuan, akong gibutang sa para sa pagtanom sa kape, abono o piradan. Inan niyo nato pagtanom, dapat siya i-pulverize. Pulverize. Ang piradan, kape na rin siya. Naandar nato pagtanom. O pasalamat tayo ko sa nag-sponsor sa kape. O labi na sa Ginoo. O nagtanom kog kape para sa akong pamilya. Para sa kaugmaan sa imong anak. Para sa kaugmaan sa akong anak. O salamat kayo. Salamat kayo sa tanan. So mao ni siya ang itanom nga kape nga 300 ka punuan. So magtanom sila karon sa mga kape. Gamay ra ni pero So nakapananom na gid sila og kape. So maayo gyud kay nakapananom na siya, so makita gid nato nga nakatanom na gid ang kape.
So mao ni ang kiloagon sa iyang gitamnan. So makita nato dire nga nindot kay nga area. Salamat kayo gyud sa Ginoo sa nag-sponsor sa kape. Oo, sige, salamat Salamat po. kayo